Ang pangyayaring ito ay nangyari 1 taon nang nakalipas. Ilang buwan pagkatapos ng kasal ng aking tita Rose. Ako nga pala si Bong. 20 taong gulang ako ng mga panahong yon. 5'7" ang tangkad, kayumanggi, at maganda si Rose. Kaya medyo nagtaka ko kasi hinihintay pa niya ang last trip bago siya magpakasal. Last trip ang tawag sa mga lampas sa kalendaryo, ang edad na saka palang magpapakasal. Sa edad na 37, ay aakalain mong mas bata siya ng 10 taon sa kanyang tunay na edad. Dahil sa maamong mukha niya talaga namang kahit sino ay mapapatingin. Dagdagan pa na magandang korte ng katawan. Hindi gaano ang kalusugan ng harapan, ngunit bumawi sa kinis ng kutis. Hindi siya masyadong maputi at hindi naman morena. Yung tipong isang tipikal na Pilipina talaga. Kaya isa si Rose sa mga inaasam kong babae. Isang gabi, matapos ang kasal, ay napadalaw si Tita Rose sa amin. Hindi naman malayo ang bahay nila sa amin. Nag-usap sila na mama ko. Ako naman ay nanonood ng TV, kasama ang mga kapatid ko. At dahil sa sala na rin sila nagkwekwentuhan, ay hindi ko maiwasang hindi marinig ang kanilang pinag-uusapan. Paano na yan? Di mag-ampon na lang kayo? Tanong ni mama. Hindi pa namin yung pinag-uusapan ni Andy. Tugo naman ni Rose. Wala na ba talagang pag-asa? Disappointed nga si Andy na magpa-check up kami sabay. Hingang malalim ni Tita Rose. Marami pa silang pinag-usapan ni mama at maya-maya pa ay nagpaalam na rin to. Nagdaan pang ilang araw habang nanonood ako ng TV sa isang programa. May segment sila na ang topic ay tungkol sa mga mag-asawang walang sariling anak at ang pagkahanap nilang ibang taong pupuno sa pagkukulang ng isa. Katulad sila ng sitwasyon ni Rose. Sumagi tuloy sa isip ko, paano kaya kung ako ang taong tutulong para magka-baby sila? Ngunit nag-init ako kaagad ang isipin yon kasi alam ko naman na malayong mangyari ang mga bagay na yon. Araw ng Sabado, pumunta sa sentro si nanay kasama ang mga kapatid ko dahil mamimili ng grocery. Si Papa naman ay may lakad kung saan at hindi ko na ilalam. Kakaligo ko lang at nakapagbihis na ako ng may kumatok. Nang buksan ko ay nakita ko si Rose. Para natulala ako at nawala sa sarili kasi nakashort lang siya na maiksi at medyo maluwag na t-shirt. Nakapangbahay lang ako. Malapit na naman kasi ang bahay nila sa amin kaya hindi na ito nag-ayos pa. Pinapasok ko siya. Wala po dito sina mama at papa eh. Umalis. Sabi ko agad at umupo. Dahil baka makita ni Tita Rose ang umbok sa harapan ng aking short. Hindi naman sila ang pinunta ko dito eh. Ikaw? Mabilis na sagot. Opo. Ano po yun? Parang hindi ka madiretsang sabi. Maghihingi ng sana akong pabor. Bago pa man ako makapagsalita kung ano yon, ay dinugtungan niya agad ng huli niyang sinabi. Gusto kong gawan mo kami ng anak ng tito mo. Diretso niyang sabi. Muntik na ako mabilaukan dahil hindi sinasadyang napalunok ako. Hindi yun agad sumagi sa isip ko. Ano daw? Gawan ko sila ng baby? Napaisip ako ulit. Oo, gawan mo kami. Tayo lang dalawang gagawa at hindi ito malalaman ng asawa ko. Tulilinaw pa niya na para bang nabasang na aking iniisip. Seryoso ang kanyang muka. Bigla akong napinahinaan ng tuhod. Kahit nakaupo naman ako, hindi talaga ako makapaniwala sa akin naririnig. Totoo ba talaga to? Gusto kong iuuntog ang aking ulo para malaman kung panaginip lang to. Pero iba ang sinasabi. Nang gising na gising ako ang pagkauhaw. Hindi ito panaginip. Payag ka ba? Putol ni Rose sa aking pananahimik. Sino bang ulol ang hindi papayag? Gusto ko sanang isagot sa kanya pero hindi ko kinalimutan na kailangan ko pa rin magrespeto dahil tita ko pa rin siya. O grabe, kung sa tingin nyo ay makakatulong ako, igagawin ko po, magalang kong sagot. Pero hindi na ako mapakali sa inuupuan ko sa sobrang excitement. May mga kondisyon lang ako na gusto kong sundin mo.
seryoso pa rin siya. Hindi ko aalisin lahat ang damit ko. Pambaba lang at yun lang. Tangula ang tanging na isagot ko. At nagpatuloy si Rose sa pagsasalita. Ayoko makarinig ng mga salitang barahas, walang kiss at kung ano-ano pa. Talagang seryosong pagsasalita niya sa aming gagawin. Naiintindihan ko po at okay lang po yun. Wala na yata akong mahihiling pa. Dugtong ko pa sa isip ko. Bukas ng gabi, pumunta ka sa bahay dahil babalik na sa syudad ng Tito Andy mo. Ngayon ay medyo nakangiti na si Tita Rose at umaliwalas ang muka. Pupunta po ako. Nahangiti ko ring sagot. At sino pang hindi matutuwa? Hindi na natagal ang aming usapan at nagpaalam na agad siya sa bahay. Pagkatapos nun ay kumalma ako at hindi pa rin ako masyadong makapaniwala sa mga pinag-uusapan namin. Kani-kanina lang, linggo, mag-alas 9 na ng gabi, saka ako nagpasyang pumunta sa bahay ng aking tita. Kaya ko pa nakita na umalis si Tito Andy pero naghintay muna ako ng ilang oras para walang aberya, ika nga. Pumasok ako ng gate at kumatok sa pintuan. Bumugad sa aking harapan si Rose, nakangiti. Ang ganda-ganda talaga niya. Kahit hindi nakakaakit ng suot, talaga namang manggigigil pa rin ako. Pinatuloy niya ako sa loob ng bahay. Kumain ka na ba? Sabi niya. Tapos na po. Kayo na pa. Sagot ko. Wala ka sanang pinagsasabihan ng ating pinag-uusapan. Bigla niyang sabi. Wala po. Matipid kong sagot. Mabuti kung ganun. Doon tayo sa taas. Sabay hawak sa aking braso. Tumuloy kami sa kanilang kwarto. Malaki at kompleto sa appliances at may banyo pa. Ngayon lang ako niya pinapasok dito. Siyempre, ba't nga ba naman ako makakarating dito kung hindi dahil sa pinag-usapan namin? Mauupo ka muna at mabibihis lang ako. Umupo ako sa gilid ng kama. Tama lang ang lambot nito. Hindi nagtagal lumabas na si Rose galing sa banyo. Handa na ako, sabi niya. Nandun pa rin ang t-shirt na suot niya nang dumating ako kanina. Pero tuwali na lang ang kapariston na tinatakpan ng kanyang pangibaba na talaga namang gustong gusto ko nang masilayan. Ang ganda talaga niya. Hula ko sa isip ko, di ako magtatagal sa kanya at napapasoko agad ako. Ano? Tutuloy pa ba natin to? Tanong niya na mapansing wala akong ginagawa. Sorry po, paumanhin ko. Suot ni Rose sa ilalim ang may kakapalang kumot at tinanggal ang tuwalya. Sa puntong yun ay parang nawala ko sa sarili. Sa wakas, magkakatotoo ng minimiti ko sa kanya. Hindi ko na hinintay na pagsabihan uli ako kaya binaba ko ng short at back circle at buong pagmamalaki akong humarap kay Rose. Nanlaki pang mata niya at napawaw. Wow ha? Una niya. Sa totoo lang at hindi sa pagmamayabang ay medyo marami na rin akong nabaliw na babae pagdating sa kama dahil nabiyayaan talaga ako. Alam mo naman siguro yung ibig kong sabihin. Tumungtong na rin ako sa higaan. Inangat ko ang kumot para masilayan sa unang pagkakataon ng kabuuan ng kanyang kagandahan. Sa pagkakataong yon, tuluyan akong nanggigil pero pinigil niya ako at pinaalala ang aming limitasyon. Kaya naman wala akong nagawa. Pumesto ako sa pagitan ng kanyang mga hita at ibinukas yung maiksi. Nagkatinginan kami sa mata. Simulan mo na. Parang galit pa niya na utos. Sinunod ko naman ang utos ng yon. Sa puntong yon ay tuloy na nag-isa ang katawan naming dalawa. Napagkatlabi na lamang ito at nakatingin sa paggalaw ng katawan ko. Halata na hindi rin niya mapigilan ang alapaap na nararamdaman. Hindi nga nagtagal ay nawala kaming pareho sa sarili. Nakalimutan namin ang limitasyon na pinag-usapan namin. Kaya malaya ko siyang nabigyan ng ayuda. At talaga namang napakapit pa to ng gusto sa akin. Nang gabing doon ay sinulit namin dalawa ang pagkakataon. Binuhos ko lahat ang meron ako kay Rose. Dahil yun ang kanyang kahilingan. Halos masira ko na ang kama nila mag-asawa. Sa sobrang tagal naming pagtatampisaw. Halos wala kaming pahinga. Na magsawa nga kami ay umulit pa kami sa sofa, saka sa banyo, at kung saan-saan pang sulok ng kanilang bahay.
Kahit may dahilan na namagitan sa amin, at yun nga ay ang pagtulong ko para magkaroon sila ng supling ng kanyang asawa, ay nagulat ako na bilang inamin ni Rose na baka raw hanap-hanapin niya ako. Dahil talaga daw nahigitan ko ang kanyang asawa sa pagkakataong yon. Para daw siyang nabaliw ng sobra. Iba ka. Ibang klase ka pala, boy. Biglang sambit niya na sinabayan pa ng tawa. Lalo siyang gumanda. Hindi na ako sumagot at sa halip ay ngumiti na lang. Sumunod ng mga gabi ay ginawa ulit namin to. Kasi tuwing weekend lang sila magkakasama ng kanyang asawa. At ako naman ay walang humpay sa pagbibigay kay Rose na lumabas ang pagiging mahilig. Hanggang sa magdalang tao na nga siya at laking tuwa ni Tito Andy dahil sa wakas ay magkakaanak na silang dalawa. Kung alam lang niya sa isip-isip ko.